Kakampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Three pearls. Butones. And the world. And the Hindi world. naman. Okay, yan. O, sige ha. At dahil dyan, magandang gabi po sa lahat ng mga naghahapunan, lahat ng around the world nating mga OFWs at syempre sa lahat ng mga avid listeners and viewers ng TVUP. Ito po ang Abogado de Campanilla. Ako po inyong Mare ng Bayan, Mare Yao, kasama ang Abogada de Campanilla, Attorney PG Galang. Ay, hello po sa lahat ng mga nanonood sa amin ngayon sa Facebook Live at saka sa YouTube. Diba? So, hello sa inyong lahat. Ayan. Ganda ka na suot mo eh. Oo nga, ang ganda. Di ba? Pwedeng pang ninang. Pero may ikakasal dyan. Baka, Oo nga, baka gusto huwag niyo niyo kunin. kukunin. Mahal. Sabi mo eh. Mahal eh. Alam niyo, pag nagnininang ngayon, mahal. Oo naman, kakaninang ko lang yun isang araw. Oo. Tapos sabi ko, magnininang. Pwede bang, hindi. Ang tanong ko, si Tita G at si Direk ang dapat natin tanungin dito, ha? Bawal daw tumanggi pag ikaw ay magnininang. Totoo ba yan? Hindi naman. Talaga? O, ako hindi ako tumatanggi. Talaga? Hindi ako Si Direk din, di tumatanggi? Hindi. Ang dami ko sigurong gagawing ninong-ninang dito sa susunod. Di ba? Bawal daw tumanggi. Siguro. Oh, yes. It's a blessing. At saka it's an honor, di ba? Gagawin ka parang Ganyan. well, yeah. Tsaka, Bakit yung iba parang ginagawa negosyo ang kasal? well, ayoko nang i-question ang Intent. Okay, sige. Diba? At Yung mga benting ninang, benting ninong, ganyan. Minsan may 50 pa nga eh. Binabawi ang ginastos nila sa Hindi, ceremony. I'm not kidding. Meron totoo akong naman. na-attendan na 25 ninang and 25 ninongs. Actually, alam mo sa totoo lang, di ba, sa marriage certificate. Oo. Hindi nga magkasya yung mga ninong at ninang sa dami. Actually, kahit naman hindi naman kailangan ng lahat ng yun eh. 2 pirma lang okay na eh. Tingnan mo. Isang pirma na nga lang okay na. Tingnan ako mo. sa huling ko, siguro kunyari nagninang na ako sa kasal, ilang beses na, huwag nyo nang tanungin, no? Pero madami na. Not all the time I made to sign the marriage certificate as a witness. Ang role ng mga ninong at ninang usually witness. Doon sa marriage certificate. Witness saka ano? Tsaka sponsor. At saka? Funder. Ayan! Funder. Funder yung pinakamalaki doon eh, di ba? Kailangan ng funder. Funder. Para naman, actually okay lang sa akin to send them on their way. Ano kung bata? Really? Di ba? Siyempre, parang Pagkatapos, after a while, annulment. ikaw naman Kaloka ha. Don't be Negatron. Oh, sige, don't be Negatron. Bawal. Kasi ang sabi nga nila, uy, alam mo, nagninang tuloy. Nag-host ako ng kasal. Imagine, 30 years na silang kasal. 4 na beses silang kinasal. Grabe naman. Sabi nung niloloko siya nung groom niya, sabi niya, nako, sabi niya ganyan, pag pang-4 pa yan, hihiwalayan na kita. Actually, Okay. merong nagsasuggest, diba, na may expiry date. Ay! Di ba? Ay, si Direk may sinasabi, ninang daw sa kasal, na isang prominente. Syempre, Direk, ikaw lagi ka naman prominente, nagnininang ka talaga. Kukunin nga kitang ninong-ninang eh. Alam mo, Direk, kung ako ikakasal, kukunin kita. Di ba? Ninang. Ayan, sabi niya, Ay. Sabi niya, nagganon siya, sabi niya, Parang ayaw na. Parang ayaw. Pagod. Pagod na tsaka kanina. Sige, anyway, sabi nga natin, sana ang lahat ng nagpapakasal ay tumagal ng mahabang-mahaba. Sa mga gusto magpakasal at kunin si Maring Yawang Huwag kang Nina, ganyan. mag-text na kayo dito. Mag-text na kayo dito. 09543100. Mag-text kayo dito para kunin kami Ay, Nina. no, sa Globe. Hindi para sa problema. Problema mo yun kung text ka sila. Tapos
So, pag sa Smart, 0961-770-8807. Hindi sa Ninang, wag naman. Wag naman. Wag naman. Hindi ako, I would want to be Ninong and Ninang for people that are really very, very close to me. Yung mga hindi ko masyado ina-attendan. Sorry Ay, actually, alam mo, kasi parang feeling ko, but I send my but Ayan. kung totoong meron akong gagawin, yun yung ano ko. At saka yung, alam mo, minsan kasi, there was a time na parang nalaman yan, ay naalala niya ako. Tapos ginawa ka lang Ninang. Ay, ako naman. Parang ganon, very sad. Kasi oo. medyo celebrity kaya kinukuha ka okay, fine. Kasi ako yung mga kumukuha sa aking ninong at ninang, usually talaga kilala ko sila. Ayan. Usually Good talaga kilala yan. ko Goods. Okay. Sige. Ito kayang si Ramon. Ano kayang problema nito? Si Ramon ng Bulacan, siya ay 45 years old. Yung bakod ng... bakod naman pala. Buti na lang. Ay, okay. Yung bakod ng kapitbahay namin ay nailagay sa lupa ko. Eh di ang saya. Naku, Diyos ko. Hindi. Nang sukatin, yung hollow blocks ng mga 13 cm ang lapad ay nakapatong sa side ko kaya nabawasan din ng 13 cm ang lote ko. Pumatong, nag-encroach. Okay, mahal ko ito yung linya. Imbis sa loob, nandun Nasa labas, oo. Gusto ko sanang ipatanggal o maitama ang bakod dahil ayoko ng monetary settlement. Ano po ang legal remedy sa ganitong sitwasyon? In short, kahit na bayaran siya, ayaw niya, gusto niyang makuha. Paano yun? Okay, may pagkakaiba kung sa mga pwede mong paggawa, Ramon, ha? Depende yan. Kung yung kapitbahay mo ay builder in good faith or builder in bad faith. So, bigyan mo kami ng konting kaliwanagan doon. Ano yung builder in good faith? Pag builder in good faith, yung nagkamali siya, hindi niya sinasadya at akala niya lupa na yun. Pwede ba yun? Sabihin lang niya, ay, in good faith naman ako eh. So, ibig sabihin ba doon? Ganun No, na yun? it's not, you just don't allege it. Kunyari, there was no malicious intent on their part na mag-encroach. Nagkamali lang talaga. Kasi usually, for example, kung ikaw nagpapagawa ka ng bahay, hindi naman ikaw yung maglalatag ng hollow blocks, di ba? Ang maglalatag ng hollow blocks ay yung Contractor or yung surveyor. So baka nagkamali yung contractor, it's an honest mistake. So, But what's the difference between good faith and bad faith? it will determine kung ano yung pwede ngang hingin ni Ramon. Kasi kung bad faith yan, pwede niyang sirain yung pwede niyang sirain yung pader at the expense pa nga of the So, hindi niya babayaran kahit nasira niya. Or pwede niyang pilitin yung kabila. Gumawa, o yung kapitbahay. Bili mo na lang yung na-encroach mo. Kung pero hindi pa ayaw sisira niya ko eh. yan. Ayaw niya eh. Hindi, yun na nga. Parang, yun lang yung parang Option. Na yung option na sinasabi mo, sa sobrang taas, hindi niya bibilin. Kasi unless na the property na nag-encroach is too valuable na hindi mo naman may pupwersang bilhin na lang yun. Okay, ang tanong ko, kung good faith siya, Kung ano good mangyayari? faith kasi, mas may protection yung gumawa na so pwedeng bilhin mo na lang. Kung ayaw niya? Kung ayaw, offer to sell it, 'di ba? Or to reimburse na lang kung ayaw, doon mo lang sisirain. Doon sa bad Pero faith. saang kukorte pa ba yan? Hindi, una muna sa barangay yan. Barangay. Una muna sa barangay yan. Na baka naman pwede iurong na lang noong... Una mo naman pa-survey kayo ng mahusay. Kasi baka mali din siya. Baka mali ka rin. Oo. Ayaw mo nangyari lang sa amin yan. Sa village namin, tagal nila naglaban. Kasi mali pala yung isa. OMG. So kailangan mag-agree kayo na una muna Magpa-survey kayo. pa-survey para you both agree na ito yung usually sa barangay yun ang gagawin niya. Ako tama, ikaw tama. Dalawa yung survey niyo na parang tama. So, Sino ang official na pwedeng kunin na geodetic engineer? okay, kung nasa barangay na kayo, pwede kayong tutulungan kayo ng barangay na pumili ng geodetic engineer that you both agree and that you will both abide by. Meron ba sa City Hall na geodetic engineer? Meron naman. Ayan. O para pag galing sa City Hall, So, official. the first thing is not legal but first determine talaga bang nag-encroach yan. Okay. Mahal Kasi ba mag-hire ng geodetic medyo engineer? meron siyang cost. Di ba? Kasi kung 13 centimeters yan, baka kailangan, it's worth it na
'di ba, yung the possibility na hindi accurate yung kaya yung sinasabi kong builder in good faith kasi baka mamaya yung kanyang survey naman kasi 13 centimeters at pwede magkamali talaga diyan, ha. Totoo. At saka minsan kasi pag gumagawa na yung mga contractors natin, hindi naman nila talaga Oo. mahirap lagyan ng Oo. ng line na ito tama, ito Oo. mali. Kaya Oo, totoo ako, yan. I would think that baka builder in good faith yung kapitbahay mo. Kasi kung hindi talaga yung parang sa laula na talagang centimeters lang pinag-uusap, Oo. the size of a hollow block. Okay, sige. Si John D. ng Bulacan ay may tanong sa atin. Magandang gabi sa'yo, John D. ng Bulacan. Hindi po, magandang po. Attorney, hindi po. Hi, Jandy. Oo, John D., anong tanong mo kay attorney? Yung tanong ko natin dito sa amin kasi, yung lolo po namin, Lolo. Yung lolo niya ang may tanong. Nawala. Hindi, sandali lang ha. Pakiayos yung linya, please. Pakiayos lang. John D., wag mong ibababa ha. Kasi parang ang hina ng pasok ng Oo, narinig lang signal. namin yung lolo. Si lolo lang ang Oo, naintindihan namin. Sige. Pakiayos. Ayan, okay na O, so ata. tuloy mo na kwento. okay po. Yung ano po kasi ng bahay po namin, 3 years na po yung nakatayo dito, ma'am. Okay. Tapos yung ano po, yung dating may-ari ng lupa po dito lahat, namatay na po. Pero pinayagan po kaming magtayo po dito. Kumbaga natamaan lang yung lupa na nandito po. Pinamana po sa mga sa anak po. Okay, Kamag-anak. teka lang. Okay. May lupa na nandoon, pero yung lolo niya pinatira doon sa kanilang bahay na sila na rin ang nakatira ngayon. Buhay pa, lolo mo? Patay na po. Yun. Yung ano po. Okay, Pero again. nakapagpatayo sila ng bahay. Ulit, yung lupa, hindi sa kanila. Ay, yung ano po, yung kalahati lang po ng lupa, natamaan po ng muhon po sa kapitbahay namin. Ayun nga, Parehas. Also, kasi alam mo, yung kaninang sinagot natin. So, yung muhon ng parang hindi tama sukat, Jandy? Oh? Paano yun? Natamaan ng muhon ng kapitbahay? So, yung bahay ng lolo mo, saan nakatayo? Hindi pa rin po, sa amin po. Kaya lang yung Ay, yung kalahati po ng bahay namin po, natamaan ng muhon lang. ayun, yung nag-encroach nga. encroachment. So in short, gaano kalaki ng bahay nyo ang tumama doon sa dapat na hindi nyo tamaan na lugar? Balik po kalahati po. Naku, Kalahati. kalahati. Ang laki Ako, nun. laki. Oo, well, hatiin na lang na. Sige, ganito. So, ano nangyayari ngayon? Yung may-ari ng lupa nagrereklamo? Nung gagawin po, sinabi sa amin, titibigin na yung bahay namin. Gigibain. Papagawa. O yan yung sinasabi kong builder in good faith. Kamag-anak po kasi po ng lolo namin yung may-ari. Kamag-anak ng lolo nila yung may-ari. Yung katabing lupa. Oo, at pinamana na rin sa mga anak yung lupa ng kabila. Opo. Oo. Pinayagan po ng... Pag sinasabi mo pinayagan, ano ibig sabihin ng pinayagan? So in short, hindi ba sa inyo yung lupa? Pinayagan Diba? lang kayong magtayo doon? Yung kalahati lang po, yung sa amin. Tapos yung nga po na yung hati po, tinamaan po. Okay, yung kalahating lupa kanila, pero pinayagan sila nung dating may-ari na patayuan yung kalahati. Meron kayong prueba na pinayagan kayo? Oo nga. Wala po kasi patay na po. Wala na, patay na. Ano yun? May mga nanay po namin, saka yung mga matatanda rin po dito na buhay pa. Ang nagsasabi na yung may-ari nung lupa, na kamag-anak nyo rin, Hinayaan kayo. na hinayaan kayo. So, Mga ilan yung magsasabi na pwedeng yung gawing witness. Oo.
Marami po dito. Oh, yun. Sige, pagawa nyo na ng mga affidavit na kasulatan dahil kaya yung sinasabi ko kanina, buti na lang si John D yung natin, para isahan na lang. Yung builder in good faith and builder in bad faith. So sila builder in good faith dahil pinayagan. Kung meron silang may magsasabi na pinayagan sila. Kasi ibig sabihin in good faith. Okay, ang tanong, hindi pa rin sila yung may-ari ng lupang Hindi yun? pa, hindi pa. Pinagamit lang sa kanila. Kung sakaling sabihin nung totoong may-ari na hati-hati na nga nung magkakapatid siguro Oo dahil nga, so may pinamana na. karapatan na rin yung lolo nila doon. Siguro kung yung mga magulang nyo, kung magmamana kayo doon. Baka Pwede hindi. Baka hindi. Hindi. Alam mo yun, Jan? Paano yan Oo kung nga. hiniling na gibain? Opo. Tapos nilingin namin na, nag-iusap kami na. Actually, kasi talagang Jandy, kung anuhin natin, kung builder in good faith, pwede kayong mag-alok na, Bayaran nyo. oo, bilhin yung property na yon kung gusto nyo. Kaso, Yun lang, sinabi po namin yun. Kaya lang ang sabi sa amin, pag tignan daw nila kung papayag kayong Sa presyo. Kung hindi po kaya po. Nagbarangay na ba kayo, Jandy? Hindi pa po eh. Magbarangay muna kayo para matulungan kayo ng... Kasi mukhang presyuhan na lang sila eh. Kasi mukhang... so, ibig bang sabihin, John D, willing kayong bilhin yung property? Kaya nyong bilhin yung property? Binigyan po kami ng ng 3 months. Kaya lang po parang uusapan pa daw muna nila yung mag-asawa ko. Mag-uusap. So mukhang nagre-negotiate sila ngayon. Okay. Ngayon, sige, pagpapatuloy nyo lang yan kasi baka mamaya magkasundo naman kayo. Kasi talagang pag builder in good faith, meron kang mga ganyan, you can negotiate for the pabaya na pwedeng bilhin na lang. Yung hindi basta-basta pwedeng gibain dahil nga builder in good faith. Question, para kay John D to. Ay, nawala na si John D. nawala si John D. Ano ba, John D? Tawagan mo nga para marinig niya yung tatanungin natin. Oo na, makinig na lang siya. So, John D, pag builder in good faith, let's put up nga yung builder in good faith, the rights of a builder in good faith. Okay, pakitawag lang, pakitawag. Sige, anyway. Anyway, among them is that hindi basta-basta ka pwedeng pag-iba. Kasi nga kung you're a builder in good faith, you will be protected in the sense that you have to, kung hindi ka nila, let's say, ayaw nila, papag-iba, they cannot just, if you're a builder in good faith, gigibayin nila, they have to reimburse you. Okay na? Wag na. Calling daw. Hindi, okay, Johnny, makinig ka na lang. Meron kang right to be reimbursed kasi if you're a builder in good faith eh. Ganon. So, in short, kung sakaling meron siyang mga witnesses na nagsasabing pinayagan naman siya. Kasi hindi naman niya maaangkin yun. Okay. Because the right of the owner is the right of the owner. They still own it. You won't be able to diba? Honest belief, Andyan na siya. ignorance of defect, and Article 448. Okay, John D. Okay, makinig ka ha. Ang sinasabi kanina ni attorney, dahil good faith ka, dahil meron kang mga witnesses na nagsasabi na pinayagan ka nung dating may-ari na gawin yon. Hindi, yung lolo niya pinayagan. Yung lolo niya pinayagan at may mga witnesses ka, may mga testigo ka, ang daming testigo na nagsabi, oo. So good faith ka. At dahil good faith ka, pwede kang mabayaran Reimburse for the improvements. doon sa mga ginawa mo dyan sa bahay. Kasi pag bad faith, wala Yan. Okay, so dahil nga good faith siya. So pwede siyang ma-reimburse ng Kunyari, ginawa. ayaw nila ibenta sa'yo. Diba? Kasi ayaw nilang, you can offer to buy the property where your house is standing, yung na-encroach. Kung ayaw, they kailangan gibain. Pero hindi na pwede lang gibain na at least reimburse you for the gastos doon. gastos. Okay, ang tanong ko, Kasi they will own the part of that building. siya pa rin kasi ang may-ari, John D, ha? Hindi natin pwedeng tanggalin yun Hindi sa mo pwedeng realidad tanggalin. na siya ang may-ari. Ngayon, ang tanong, gaano kahaba ang palugit na pwedeng ibigay sa kanila kung sakaling, sige, babayaran na lang kita doon sa kalahati. Korte pa rin ba ang magsasabi niyan? Actually, kung hindi kayo magkasundo. Pero, huwag muna kayo magkorte. Ito, nasa negotiation sila eh. Ngayon, if that fails, John D, sa barangay muna. Barangay ka daw muna, pag talagang hindi kaya, din magkokorte. Sa tingin ko, mag-antay ka kasi ikokorte ka na lang nila.
Oo, kasi kalahati. Oo. Ngayon, maghanda ka na rin ng mga testigo mo na nagsasabi na ito ay binigay sa or rather pinayagan ka na Oo. magtirik ng bahay mula doon sa lolo mo pa. At ito pa, siguro magbilang-bilang ka na magkano yung Oh, yeah. nagastos mo. Actually, totoo yan. Maghanda ka na kung just in case, no, na para meron ka namang options, di ba, na kasi mukhang inaamin naman nilang lumampas ang kanilang bahay, no? So, Saka hindi naman nila inaangkin. hindi naman nila inaangkin. So, pwede para at least ma-offer mo na, bilhin na lang namin kung okay lang sa inyo. Kung ayaw, wala tayong magagawa dyan dahil ayaw nilang ibenta, they cannot destroy it without cost to you. Di ba? Kasi Okay. pag good faith, ganun. Okay. Okay na. John D. Apo. Okay. Alright. Salamat. Thank Thank you. you. Good luck. Thank you po. Okay. Si Mukhang Liza. magkamag-anak naman sila. Sana mapag-usapan na Mukhang naman. hindi sila magkamag-anak. Hindi Ako ba? feeling ko hindi. Ay, yung feeling mo? Hindi. Anyway, si Lisa, 38, ang sabi ni Lisa, short only please. Ay, hindi, si Derek pala yung nagsabi. Sorry. Ng Pampanga. Magandang araw po, pasensya na po kung hindi ito karaniwang legal concern. Pero nagbabaka sakali lang po ako bilang isang nanay. Ang anak ko ay nasa grade 7 ay matagal nang sinasabi na gusto niyang maging Ay. abogada at magre-research na siya tungkol sa pre-law courses at schools. Ang problema po ay hindi kami mayaman at nag-aalala ako kung kakayanin namin tustusan ang pag-aaral niya hanggang law school. Gusto ko lang po sanang malaman kung magkano ang karaniwang nagagastos para makatapos ng law school para malaman ko kung paano siya paghahandaan. Grade 7 pa lang Ganun na nga po. eh. Grade 7 pa lang, talaga po. Ate! Oo. Maraming pwedeng mangyari. I know, right? Oo. Maraming pwedeng mangyari. Ngayon, dahil grade 7 siya, sabihin na lang natin na talagang mahirap mag-law at medyo mahal. Oo, mahal. Pero datapot subalit may UP. Ay, actually, oo. Actually, sa mga law schools, Yes. sa may tuition fee, pinakamura ang UP. Oo. Pero merong mga libre. Correct. Meron rin libre. Ayun sa pinagtuturuan ko. Ngayon na, libre yon. At saka, alam mo, recently, nakita ko si Gabi. Oh. Nagbigay ng parang scholarship, di ba? Ay, Nakita kasama ko ako yun. doon. O, kasama ka pala doon Kasama ako doon. Nagbigay ng Nagbibigay scholarship. kami ng sa sama-sama, diba, yung sa aming foundation. Oo. We give deserving UP Law students Oo. tuition, 80. Yun. O, ganito muna. Anong pangalan ng ating texter? Depende Na kasi kung si saan Lisa? mag-aaral ang anak mo, Lise. Kasi Oo. kunyari kung pwede ko mabanggitin. For example, may mga ibang mga law schools siya na talagang masasabi natin may kamahalan. Mahalia Jackson talaga siya. Oo. Meron namang iba na hindi. Di ba? Depende kung saan siya papasa. Okay, ganito na lang, Lisa. 38 years old. Medyo grade 7 pa lang naman yan, friend. Oo nga, parang Oo. nakatadhana na ang kapalaran ng anak Pero niya. datapwat subalit ngunit dahil siya ay marubdob ang damdamin niyang makapag-aral talaga ng responsible law. parent siya para At saka hindi yung anak niya gusto talagang mag-abogado. Alam mo, pwede ka naman maging working student. Malay mo lang dahil sa sobrang marubdob na damdamin ay maka-level up siya dito sa UP Oo. at makasama sa roster ng scholarship. Pero, again, dahil ito'y grade 7 pa lang at ikaw ay 38, pwede ka pang mag-ipon, friend. I know. Ha? O kaya, May ipon-ipon pag pwede may working time. student sa UP, merong evening class. Ayun! Na sa gabi lang sila nag-aaral kasi nga baka nagkatrabaho. Oo. So Lisa, kahit na Go hindi lang. kahit hindi ka, baka matulungan ka pa ng anak mo na nagtatrabaho siya para yung tuition niya ay hindi mo naman puproblemahin. Correct. Okay. Buong buo. Correct. O anyway, Ang ang cute hirap naman ni nga. Lisa, no? Parang, Oo. Pwede, maganda yung ano niya. I'm looking 10 years ahead. Okay. Napakaswerte ng anak mo, Lisa. Correct. O anyway, dahil dyan, kami po ay magpapaalam na dahil wala na po kaming oras. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin muli ngayong gabing ito. Ako po inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. I'd like to say hi to Papa Jimmy, Mama Trining, and Babe Mac Castro. At ako yung abogada de Campanilla, si Attorney PG. Hello po, bye-bye. Bye! Hello and bye-bye.